Kahapon po nag-press con din ng ilang miyembro ng prosekusyon ang sinabi po nila kahapon na maliban daw na pinaprosecute po natin si VP Sara dahil nga sa grave threats, kabilang rin daw sa dapat masira ay yung tinatawag na kultura na nakaugalian na raw ng mga Pilipino, yung salitang patayan, yung pagsisinungaling. Do you also share the same sentiments po na medyo ganun na po yung kultura ngayon dito sa Pilipinas? Isa nga po dyan, yan ang isa sa mga mahalagang punto talaga yan, na yung asal ng isang napakataas na opisyal ng gobyerno, Vice President no less, ang nagpapakita ng ganyang asal. Mga threatening attitude, demeaning attitude, demeaning conduct, na pwede ka bang basta ka na lang magbanta. So yung culture nga of violence, alam nyo naman yung sa pamilya nila, and yung kanyang lengguwahe, is about violence. Hindi lang dun sa pinaka-video dun sa pagsasabi na meron na siyang kinausap na tao para ipapatay ang Pangulo, the First Lady, and the former Speaker. There are related videos na pinakita rin po last week at inauthenticate ni Senior Agent John Marcalilo, yung sabi niyang inimagine niya yung sarili niya na pupugutan niya ng ulo, cutting off the head of the President, and yung paghuhukay sa bangkay nung ama nung Pangulo at itatapon sa West Philippine Sea. What are those? Those events, a character of violence and which could affect society. Nagagayahin ng marami na okay lang pala ang magbanta, okay lang pala ang pumatay. Kasi yan ang pinakita ng ating Vice President. So, meron hong epekto yan. Kasama po yan sa overall context ng mga narinig nating salita galing sa second highest official of the land. Good morning po sa lahat. Magandang umaga. Good morning kay Kong Chel and Kong Ace at sa lahat po na nandito. Natapos na po yung first week ng impeachment trial. And we saw first week as allegations turning into evidence. So every prosecution ho kasi starts with allegations and must end with proof. So yung first week po ay importante dahil the prosecution started converting the allegations as contained in the articles of impeachment into evidence which was tested or which was subjected to cross-examination. Although first witness pa lang po yun, so hindi pa po nagtatapos ang impeachment sa first witness. May particular role na ginampanan yung first witness, si Senior Agent John Marcalilong. At yung pinaka-role niya nga po ay yung pag-authenticate nung mga video recordings ni VP Sara na containing the threats against the life of the President, the First Lady, and the former House Speaker. So mahalaga po yun na nasimulan yung pag-convert ng aligasyon into evidence. At susundan pa ho ito ng mga ilang witnesses either would corroborate or lalong ipapaalam, i-explain yung anong ibig sabihin ng mga ebidensya na yon, yung ebidensya ng authentication, and ano yung naging resulta ng investigasyon ng NBI doon sa mga recordings na yon. So yun po ang kahalagaan ng first week. Nagsimula na po ang pag-convert ng aligasyon into evidence. Kasi yan po ang pinakamahalaga. Hindi yung aligasyon, kundi yung ebidensya, kahit anuman po ang isang kaso. Lalo na po ito. Ito ay malaking kaso. So hindi rin po ito nagtatapos sa isang testigo lang. Ang kabuuan po ng ebidensya, ang tunay na pundasyon ng isang kaso. Because every witness has a specific role to play. And now we saw the first witness playing his very important role of authenticating the videos.
although hindi na ho naging issue, magiging issue yung authenticity. Kasi sila mismo, yung kabila, napansin nyo po, na actually nagpakita rin po sila ng certain portions of the video. So admission po yon, nagpapakita na wala silang kine-question sa pagdating sa issue ng authenticity. Thank you. Magandang umaga po sa mga kasama ko sa entablado, mga kaibigan natin sa media, at lahat ng nanonood at nakikinig. Nabanggit ko na ito dati. Ang trabaho ng prosecution ay parang magtatayo kami ng bahay. At syempre, hindi naman tayo pwede magtayo ng bahay kung walang pundasyon. Yung nangyari itong unang linggo ng ating paglilitis ay mismo yung paglalagay ng pundasyon sa kaso, lalong-lalo na sa Article 4. Itong mga darating na linggo, ang makikita natin yung bahay na mismo ang itatayo. At yun ang pagkakaiba ng prosecution sa defense. Ang defense ay, kumbaga, sila yung nagiging demolition ng bahay. Pero sa amin ay kailangan maitayo namin yung bahay. At ang purpose siyempre nun ay makita ng lahat. Hindi lang naman yung mga senator judge, kundi pati ang nanonood na publiko kung ano ba talaga ang basehan, kung bakit ba may ganitong articles of impeachment at bakit umaabot siya doon sa paglalabag sa ating konstitusyon o pagtataksil sa tiwala na binigay ng mamamayan sa ating mga leader. Kaya ito po ang makikita natin sa mga darating na linggo. Bawat article ay ganun din ang magiging tungkulin ng prosecution. Salamat po. Ma'am, siguro po tanong ko muna bago kami lumayo. For us, non-lawyers. So, yun pong si Agent Kalilong ay inimbita bilang testigo para patunayan ng authenticity ng recording. Dahil ginamit nung depensa yung bahagi ng recording at ipinresenta nila, ibig po bang sabihin wala ng debate, authentic yung video recording? Para sa amin po sa prosecution, wala na pong debate dyan. Parang pinapakita nila na authentic. Bakit sila magpapakita ng portions of the same video kung hindi sila naniniwala na ito ay authentic? But I could not go further from that because that is already going to the merits of the case. Yung ebidensya na po yan, yung pag-i-evaluate po yan ng evidence. Pero to suffice it to say na sa tingin namin ay hindi na magiging issue yung authenticity. At pinakita na nga ay yung proseso, in-explain, inano sa atin, pinakita sa atin ni Agent Kalilong paano ino-authenticate ang isang video recording. Step by step, lumabas po yun doon sa direct examination at wala naman pong na biyak na anumang parte doon sa testimonya ni Agent Kalilong. Kahit ho under the crucibles or the test of cross-examination, because the cross-examination is a stress test, it's really a stress test, and therefore kapag hindi bumibigay ang ebidensya, ay ito ay lalong tumitibay after cross-examination. At yun po ang tingin namin dun sa pag-cross-examination kaya Senior Agent Mark Kalilong na lalong tumibay yung kanyang testimonya after cross-examination. Sige, bigyan natin ng pagkakataon si former Congressman Ace Barbers. Ano yung impression niyo dun sa, ano yung analysis niyo dun sa first 3 days ng impeachment trial? Magandang umaga ho sa ating mga kaibigan sa media at sa lahat po ng nanonood. Gusto ko lamang pong susugan yung sinabi ng ating dalawang prosecutors dito sa impeachment trial na ito, na yung unang witness na ipinakilala at ipinakita dito sa trial na ito, dito sa paglilitis na ito, ay ang nag-lay out ng foundation. No? Borrowing the analogy of Prosecutor Chel Jokno, ang sinasabi po natin dito, na ilatag po ng mabuti yung pundasyon. At ang mga subsequent witnesses and evidence that will be presented
will definitely give more strength doon sa kaso na inilatag dito sa Article 4. Ang ibig pong sabihin, halimbawa po yung mga susunod po na mga witness na ipakikilala will for example si Attorney Jeremy Lotok, he will definitely tell the people, sasabihin po niya dito sa ating paglilitis na ano yung inumpisahan nung proseso ng pag-authenticate nito, anong kahalagahan ng authentication nito, etc. etc. But again, borrowing the statements of Prosecutor De Lima, sinabi naman po ng kabilang panig na hindi ho nila dinebunk itong authenticity ng video na ito. In fact, ginamit nila ito sa kanilang pagkocross doon sa aming witness. And this alone gives the idea na authentic itong video to dahil isang video lang ho yung pinag-uusapan, isang video lang ho yung ginamit. So, the rest of the statements of our witnesses will definitely strengthen the case in this Article 4. Yun lamang po. Kung Chel, yung mga tanong, kasi kung for us ng lawyers, ang pagkakaunawa namin, si Agent Calilong ang mag-authenticate ng recordings. Ibang mga tanong na, 2 linggo ka lang pala namang risanay eh. Eksperto ba yung 2 linggo? May panunuya ng mga uri ng pagtatanong. Hiningi pa yung credentials niya ng isang uncredentialed person din. Yun ba may weight pa? O wala na? Kasi pumunta lang naman doon siya para sabing authentic yung recordings eh. Kasama sa isang paglilitis yan na sa cross-examination, lahat ay questionin ng kabilang panig. Pero ang kailangan hindi mawala sa atin yung common sense at yung ating mismong alam tungkol sa mga bagay na yan. Sa tingin namin ay naging klaro naman at malinaw ang sinabi ni Agent Calilong at kahit sa ating karanasan din, sa ating experiences sa social media, alam naman natin kung ano yung fake at ano yung hindi. Kaya actually sa isang impeachment case, hindi lang naman ang mga senators ang naghuhusga. Lahat din naman tayo ay naghuhusga. At naalala ko sa mga dating impeachment cases, pag nakakausap ko yung mga kasama natin na mga nasa tindahan, yung mga lahat na nanonood, nako, alam na alam nila yung testigo at meron din silang mga sariling pananaw. Yung maganda lang kasi sa impeachment, napapanood natin lahat. Hindi na yan dumadaan sa kwento pa ng broadcaster o kung sino man. Mismo tayo ang nakakita. At sa tingin ko, it's very clear naman yung naging malinaw at very accessible ang sinabi ni Agent Calilong. Opo, yung pong katanungan at maaaring naging kasagutan na wala namang direktang knowledge o may knowledge mang direkta yung NBI agent na may kinontratang assassin. Yun po ba'y may weight against or for doon sa kanyang dahilan ng pagtestigo? Sa kanyang pagtetestigo, wala yon. Dahil ang trabaho lang naman niya ay i-authenticate ang video. Pero syempre, ang tanong po ninyo ay mas legal yan eh. Kung yun ba ay requirement ng ating batas. At klaro naman sa ating batas na ang threat, assuming na threat nga yan, ay yun ay mismo yung mismong akto na sinasabi natin na lumalabag sa ating konstitusyon. So wala naman requirement sa ilalim ng ating batas na meron talagang tinuluyan ba. Iba kasi yun eh. Pag tinuloy, iba naman ang magiging charge doon. Kayo po yung matagal sa issue ng human rights, pati si Congresswoman Laila de Lima. Meron po bang conditional threat? Ang pagkakaalam po natin, wala po. There's no such thing as conditional threat because threat is a threat. Kapag manakot ang isang tao against another one, o kaya against the members of his family, and yung pananakot na yon is something that is amounting to crime. And that is really grave threats. Ano yung crime na tinatakot dito o yung pagbabantak? Ito yung pagpapatay doon sa Pangulo, sa First Lady,
and the former speaker. So, and with or without condition, kahit nga po maituturing na merong kondisyon, yun na nga po yung kondisyon niya na kung mamatay siya, ay patayin ang Pangulo, First Lady, and the former speaker, ay hindi pa rin ho yan nawawala sa definition o sa elements ng grave threats under the revised penal code. Tsaka dapat rin po nating maintindihan dito na we're talking about impeachment here. At pag sinasabi po natin grave threats, yes, mas maganda na ito ay something that is constitutive of a crime, pero hindi po ibig sabihin na striktong i-apply ngayon yung mga elements ng isang krimen. Kasi pwedeng ang isang bagay, ang isang act, ang isang conduct ay hindi siya per se or strictly a criminal offense, pero maipapasok na impeachable offense sa ilalim ng betrayal sa konsepto ng betrayal of public trust. Pero dito po, malinaw naman po, merong grave threats at with or without condition, it's still a threat. And therefore wrong, and therefore criminal, and therefore impeachable. Doon sa... May dagdag ko lang po, sorry. Tama si Kong Laila, hindi naman ang usaping impeachment ay hindi naman usaping criminal na kaso. Ang pinag-uusapan, ang pinakapuso ng isang impeachment case ay yung katampatan ng naglilingkod o yung fitness ng isang public servant na maglingkod sa kanyang posisyon. Pagdating sa impeachment, syempre ang pinag-uusapan natin ay yung pinakamatataas na mga posisyon sa ating pamahalaan. Kaya ang mata na dapat gamitin natin dito sa Article 4 pagdating sa threats ay ito ba ay batay sa ebidensya? Will this establish that the Vice President is fit or not to hold her office? Ayun po. Thank you. Nag-introduce ang defense ng new element dito sa kaso. Sinabi ng isang lawyer na mayroong Operation Romanov na ostensibly natakot mismo ng lubos si Vice President Duterte na papatayin siya at ang kanyang pamilya. Is this a plausible defense ng... Para sa amin po, immaterial yan. Para sa amin ay hindi dapat nito ay maaari natin sabihin na justified yung grave threats. Hindi po yan dapat gamitin na justification or reason because a threat has been made just explicitly. It was openly and publicly admitted doon sa live stream. So, hindi po ito pwedeng i-invoke yung mga ganyan na mga pangyayari para i-justify yung paggawa ng pagbabanta. Na-consummate na po yung pagbanta, and kung ano man yung mga dahilan ng pagbanta ay hindi na po dapat ito ay magiging relevant. Kasi ang tinitingnan dito ay nagkaroon ba ng threat. Ano yung mga nag-trigger nun? And it's up for them to prove that it's the real trigger. And even if it is the trigger of the outburst of the rants, ay hindi pa rin ito lalabas sa krimen ng grave threats. And ang pinaka-importante, yung punto po ni Kong Chel, na it goes into the fitness of the public official, of the impeachable official or the impeached official. Yung tama bang asal yan? Tama bang conduct yan? Tama ba yan sa isang second highest official of the land na basta-basta na lang babanta sa buhay against the highest official? Thank you. Kong, on another note, nitong mga nagdaang araw, bago nagpasimula itong paglilitis, paulit-ulit na sinasabi ng prosecution na manangan sa ebidensya. Pero nakikita natin yung mga kalaban, yung katunggali, patindi ng patindi yung bashing, patindi ng patindi yung bullying. Ano ang ginagawa ng mga tagapagsalita o yung communications group ng prosecution panel para masiguro na matumbok ng publiko yung pinakadiwa ng prosesong ito? Well, sa panig ng prosecution ay patuloy yung aming
pagkikwento ng mga ebidensyang inilatag. No? At yung nakafocus dito doon sa kahalagahan ng statement na binitawan ng aming witness. No? We do not go over the statements na ipinahayag. Dahil pagka ganun, papatol ho kami doon sa mga hindi dapat patulan. No? According to one of our colleagues, sabi nga niya, yung mga ganyan mga pagpakalat ng fake news at pagbabash doon sa mga membro ng prosecution panel, bread and butter na po yan nung katunggali. No? At yan po ay hindi ho bago dahil from the beginning, hindi pa ho, pinag-uusapan pa lang ho sa Committee on Justice itong usaping ito, tuloy-tuloy ho yung pambabash nila. And all those who are participating and wanting the truth to come out, lahat ho yan ay binash nila. Hindi ho natin kailangan sigurong sagutin yung kanilang mga pagpapakalat ng mga fake news at paninira no, doon sa mga miyembro ng prosecution panel. So, how would you describe yung so-called operation Romanov? Is this a ploy to distract the attention of the public from the real score? Kung natatandaan po natin, natanong ho yan doon sa aming witness. At ang sagot ng witness, inimbestigahan ho nila yung Oplan Romanov na sinabi nung isa doon sa participant, doon sa video. Apparently, no, they were extending invitation. Inimbitahan ho nila itong mga ito. At hindi naman ho sila nag-cooperate no, sa NBI. So, again, kung hindi magko-cooperate at hindi mas-substantiate yung sinasabing Romanov na yan, yan po ay figment of their imagination. Tungis, paano mo mapapaniwala yung mga tao sa nagaganap na at nakikitang katotohanan? Di ba yung kasabihan, we can see the color of things based on our own prism. I'm sorry, Ariel, ano yung... Paano natin mapapaniwala yung tao? Nakikita na nila yung debate, yung presentation ng ebidensya at yung mga counter dun sa ebidensya. Yet, ano ba yung kasabihan? May prism tayo eh. Yung color prism. Kung ano yung nakatakip sa mukha natin, kulay ng salamin, yun ang makitingin natin. Dilaw yan o pula, depende dun sa prism natin. And that prism is, yun ang mahirap masagin. Mahirap talagang basahin kasi iba yung tinitingnan sa tinititigan. So in this case, talagang makikita mo no, na doon sa nagsusubo ng mga informasyon para maialis ang focus doon sa totoong katotohanan o yung katotohanan, hindi ho dapat binibigyang pansin yan. Ang para sa amin ho, doon tayo nakatutok sa ebidensya, ilatag itong ebidensya, i-substantiate itong ebidensya, pagtibayin ang ebidensya nang sa ganun mabasa ng ating mga senator judges at ng ating mga kababayan kung ano yung kahalagahan at importansya nitong mga ebidensyang ito. Ma'am, siguro itatanong ko po sa inyo kasi madalang-dalang yung ganitong magkaroon tayo ng mga legal expert eh. May tinatanong po sila na pinipilit, sino ba yung original na nag-record? Ang tanong ko po sa inyo, not necessarily sa impeachment. Nung araw po, pag nademanda kami ng libel sa broadcast, ang kinukuha yung ina-record ng technician ng station, nag-iisa. But dapat tanong ko sa inyo, in digital era, meron pa bang ganun? O nag-iba na ang tingin ng korte sa mga ebidensya pwedeng ipresenta? Well, unang-una, yung naging issue ng original at copy. Nagbago na kasi yung rules on evidence natin. At ngayon, dati kasi naging stricto yan eh. Na kung let's say Xerox lang yung tawag natin ay hindi basta-basta tinatanggap ng hukuman. Pero ngayon, basta't wala namang issue, na tunay na issue doon sa kopya, ay tinatanggap na ng ating mga korte ang mga photocopy or duplicates. So, una yon. Pagdating let's say sa mga papel, ay klaro na yan. Basta't sabihin ng testigo, for example, faithful reproduction o accurate yung yung nakalagay sa kopya, tatanggapin na yon. At yun na yung ngayon na umiiral na rule sa ating court. Yung pagdating naman sa video, may mga iba't ibang klase na ngayon ng pag-authenticate ng video.
So, nandun pa rin yung dati, yung nabanggit ninyo, na yung mismong nag-record, ang cameraman, siya ang testigo. Meron din yung, kahit hindi siya cameraman, pero andun siya, na panood niya mismo ng kanyang mga mata, ma-authenticate din niya yon. No? Yan ang nasa rules on electronic evidence natin. Meron din, dahil nagbabago nga ang technology ngayon, at kung nanggagaling sa mga social media platform yung video, ay dahil sila ang may hawak nun, galing sa kanila yun eh. So, pwede rin nilang i-authenticate yung galing sa kanilang social media platform. And these are evolving methods of authentication. At sabi nga ng ibang mga legal expert, palaging nahuhuli ang batas sa nangyayaring teknolohiya. So ngayon pa lang actually humahabol yung rules natin of evidence pagdating sa ganitong mga klaseng pag-authenticate. At hanggang ngayon, marami pa rin tanong ang mga abogado, paano ba kaya, let's say, post sa Facebook, paano mo ngayon i-authenticate yan? At ngayon lang lumalabas yung mga kinaklaro ng ating Supreme Court kung paano nga dapat gagawin. Dagdag ko lang po ng konti. Doon po sa ginawa ni Senior Agent John Mark Calilong, in-explain naman niya, pinakita naman po yung pinaka-proseso. Nakasama nga ho dyan yung retrieval, the viewing, the collection, the preservation, then the authentication of the video. Yung proseso na yun ang sinunod niya. Kaya kahit hindi yun yung siya mismo talaga ang nag-record nun, ay because of this process of authentication which is admitted in court, yung ganyang proseso. And remember na si Senior Agent Calilong, part of his testimony in laying out his expertise and experience is that he is already able to testify in at least 30 cases on the matter of authentication of videos. So, malinaw na yung pinaka-proseso ng authentication ay sinunod ni Senior Agent. Kaya napatunayan na tunay yung ebidensya, tunay yung video recording. Yung pong sa papel, Congressman Chen, of course, naging viral yun. Yung daw copy ay original sa ngayon. Halimbawa ako, medyo may pagkasuwail at sutil. Nag-Xerox ako ng perang papel. Sinubukan kong ibayad sa restaurant. Pag tinanggap niya yon o hindi tinanggap, ako po ba'y pwedeng kasuhan? Iba naman yun ha, kasi ang pinag-uusapan Kasi natin... ginagawa po yan. Ginagawa yun. Sinabi sa mga social media Oo. posting. Iba yon kasi ang pinag-usapan natin kung ano yung tatanggapin ng korte. Hindi naman yung tatanggapin sa restaurant. yung issue kasi sa korte, ano yun eh, dati talagang stricto ang ating mga judge na basta't photocopy, hindi mo mailabas yung original, hindi tatanggapin yan. But now, they have changed that rule. And mas alinsunod yan sa international practice, kahit sa Amerika, sa iba't ibang mga jurisdiction, ganun na rin ang nagiging rule at batayan nila. Apo. Dahil basta't masabi ng testigo, magkapareho lang yan, it's a faithful reproduction, sapat na yon kahit na Sige photocopy po. siya. Yung pong ginagawa ng iba na parang form of demonstration, protest kung matatawag man, na nagbabayad ng Xerox copy na pera. Yun po ba pwedeng kasuhan ng paggamit ng falsifikadong pera? Ang alam ko, maaring counterfeiting po yan. Yan ang matatawag natin na krimen po. Yung this week, magkakaroon ng testimony yung isa pang NBI agent. Ano yung expected na testimony niya? Okay, we can only give the general look of the testimony. Kasi nga ho, okay, si Senior Agent Calilong, yung pundasyon, Senior Agent Calilong ay napatunayan nga na tunay yung video recording, authentic. Ang mangyayari naman ngayon in the case of Attorney Jeremy Lotok, who is a seasoned NBI investigator, a lawyer, NBI lawyer, sasabihin naman niya po, bakit at paano nila sinuri
yung mga ebidensya, yung mga video na pinakita at inauthenticate dun sa testimony ni Senior Agent Kalilong. So ano yung istorya doon? Paano nila, ano yung naging resulta ng kanilang investigasyon? Because he's the head agent of the team that investigated the threats. And syempre kasama yon yung mga video. So yun, paano, bakit, sinuri, ano yung resulta ng pagsusuri ng kanilang mga investigasyon, yung kanilang mga follow-up investigation din. Kasi nga si Senior Agent Kalilong, he mentioned about yung mga open source investigation, and then susundan din ito ng ni Attorney Jeremy Lotok. So he will both be corroborating as well as adding certain aspects to the testimony of Agent Kalilong, lalo na doon sa pinaka-investigasyon mismo at ano ang resulta, ano yung basehan ng kanilang konklusyon kung bakit rinifer nila at rinifer na nila o finorward nila sa DOJ. So meron silang finding na ito ay grave threats, na ito ay merong probable cause at the level of the investigators for a grave threats case. So kasama po yan. Ano yung mga circumstances, ano yung mga condition, ano yung seriousness nung mga pagbabanta na yon, ano yung umiiral na konteksto dun sa pagbabanta given the results of their investigation. How about yung testimony ng Chief of Staff ni VP Sara? Si Zuleika Lopez as a hostile witness. Ano yung expect nyo defense? Well, we cannot, of course, at this point, disclose kung ano yung magiging direction or focus ng investigation, especially that, of course, that she will be presented as a hostile witness. So kung ano man ang, kasi nga ho, yes, nasabina na siya and she is expected to appear, but tandaan din po natin na ang pag-assess po ng prosecution kung sino at ano ang susunod na ebidensya ay base yan, that would depend on the outcome of the testimony of the preceding witness. So isusunod ba kaagad si Attorney Zuleika o meron ba dapat kailangan mo nang ipresenta after Attorney Loto? It depends now on the outcome of the testimony of Attorney Loto. Ma'am, sa madalhin ko lang yung pagkakataon. The way the prosecution is now presenting the articles of impeachment, was this your original plan or before the trial started, nagbago ba kayo ng legal tactic? Ang pinaka-tactic pa rin syempre is that ano yung mga ebidensya na importante at sino mga testigong importante, sino yung mga testigo na makakatulong sa pagbuo ng istorya. Kasi nga foundation yung ginawa ni Senior Agent Mark Kalilong. Yes, we may have initial the sequencing of witnesses. Meron hong initial listahan na ho yan. Meron na po yan initial na plano. Pero hindi ibig sabihin mag-i-stick lang doon sa plano na yon. Depende ho talaga kung ano yung makita, anong kakalabasan nung testimonya ng nakaupong testigo. So we have initial plans and that is always subject to modification as we go along. Ang alam po namin is that nung pumunta si Attorney Lopez as reported in media, ay nakipag-discuss with kay Attorney Bantug, the clerk of the impeachment court, about so-called administrative matters. So kung ano po yung mga hiningi siguro. But I don't know if that is something to do with the expected appearance or the so-called conditional appearance of VP Sara. Ang biggest elephant in the room kong yung issue ng threshold voting. Without going into the merits of this issue, may we know kung when can this be considered a justiciable issue at kailan pwedeng pumasok yung Korte Suprema para tuldukan itong usapin na ito? Magandang tanong yan. Actually,
balikan natin yung isang naging kaso noong pang 1949. Yun naman ang naging issue doon ay yung quorum ng Senado. Doon kasi natin makikita kung kailan nila pwedeng iakyat sa Supreme Court ang issue. Ang nangyari doon ay nagpasya na ang 12 miyembro ng Senado na sila ay quorum. At doon na lang inakyat ng kabilang panig yung issue. Dahil doon na lang nagkaroon talaga ng tinatawag natin na konkretong question na dapat pagdesisyonan ng ating Korte Suprema. Ngayon, ilagay natin sa konteksto ng impeachment dahil wala pa naman klarong kaso yan pagdating sa impeachment. Yung Avellino versus Cuenco ay quorum ang pinag-uusapan. Pagdating sa impeachment, sa ngayon, wala pa naman botohan. Mangyayari yan under the Senate rules pag natapos na yung pagpepresenta ng ebidensya ng magkabilang panig at one count per article magbobotohan ang mga senator judge natin. So, sa tingin ko, kung ang magiging batayan natin yung dating mga kaso ng Supreme Court, ito ay personal kong opinion magiging justiciable issue lamang yan pagka nangyari na, nagkabotohan na. At na umabot doon sa issue na ilan ba talaga? Let's say, ang naging vote ay 16 or more. O di wala na ang issue. Let's say ang naging vote ay hindi man lang umabot ng 12, wala rin issue. Pero let's say umabot ng 14 or 15, doon lang magkaka-justiciable issue. Dahil doon lang pwedeng may magsabing senator, sandali lang, kung 14, let's say 21 ang members, o di 2/3 na dapat yon. Doon na lang maaaring iakyat yan at pagdesisyon ng ating Supreme Court. Yan ang aking opinion. I totally concur with what was expressed by Kong Chel. Premature pa ho talaga yung issue na yan sa ngayon. Kakasimula pa lang ng trial. And then wala pa nga yung botohan. Tsaka importante na at the time of the voting, yung pinaka circumstances prevailing, ano yung sitwasyon? Lahat ba nakapag-participate? Lahat na 24 senators, lumahok ba sila sa trial in the sense na nandun sila, nakikinig, nanonood, nagtatanong dun sa mga ebidensya. Right now, we do not know that yet. Yes, meron tayong 3 na wala ngayon. Yung isa nagtatago, fugitive from justice. Yung 2, nakakulong. Yung isa tried to ask permission already. Si Senator Jinggoy Estrada tried to ask permission from Sandigan Bayan na payagan siya na mag-attend. It was denied. Now, the time of the voting, ganun pa rin ho ba ang magiging sitwasyon? Meron ho ba tayong 3? Yung 3 na yan so far, ay hindi pa rin makakapagboto kasi wala sila. They're not physically present, they're not functioning as senator judges. Ang pinakatanong, tama po ba yun? Under those circumstances, is it fair? Is it just? Is it reasonable? Is it logical? Na bibilangin sila doon sa functional base ng numero. Ang functional base, 24 ba talaga? Even if may ilan-ilan na outside, yung tinatawag sa Avellino versus Cuenco, outside of the coercive powers of the Senate, of the impeachment court. Yes, tama si Kong Chel, na first time ho natin na matetest yung issue na yan dito sa kaso na yan, dito sa kaso na ito, in an impeachment case. Wala pa hong naging issue on the interpretation of the 2/3, ano yung functional or numerical base. Is it really 24, 23, 22? Depende sa kung sino-sino talaga, ilan talaga yung tunay na nakapag-participate doon sa session. Kaya yung usapin pa nga ng, pwede bang maituturing na essentially or effectively acquittal yung boto ng mga wala? Magiging essentially or effectively acquittal kapag kasama pa rin sila sa bilang, kapag 24 pa rin. Pero kung hindi na sila isasama sa bilang ng pag-compute ng 2/3, wala silang boto. So hindi pwedeng sasabihin na essentially acquittal yung mga boto ng mga wala ngayon. Ang importante, are they within or outside the
coercive powers of the impeachment court. Pwede ba silang makompel? Hindi nga pinayagan yung isa ng Sandigan Bayan. Yung isa naman na fugitive from justice, pwede ba siyang lumitaw ngayon under pain of arrest na meron siyang outstanding warrant of arrest. So mga critical po yung mga issue na yan at hindi pa ho ripe because there is such a thing as doctrine of ripeness. Courts can only settle constitutional questions in the absence of an actual or fully developed controversy. Wala pa hong fully developed controversy dahil wala pa nga yung botohan. Hindi pa natin alam kung ilan talaga ang boboto. Kasi kung 16 yan, wala nang issue. Hindi na magiging issue. Pero kung less than 16, pero meron ilan-ilan na hindi nakapag-participate, pwede ba silang bilangin doon sa numerical base? Pero yung Yun po ano, pinakatanong. How would you describe that? We should interpret the Constitution liberally and not accept yung 16 as a hard and fast figure na hindi dapat baguhin. Ang mga interpretation kasi siyempre nagkakaroon ng interpretation kung hindi talaga malinaw, kung nagkakaroon talaga ng issue. Ang interpretation should always be done in a manner that is consistent with logic, with logical reasoning, not the point of being absurd. Kasi let's say madagdagan pa o meron pa whatever reason, gravely ill o nag-abroad at hindi nakasama sa botohan, ay gagawin pa bang 16 or gagawin pa bang 24? Fixed minimum base ang botohan. Kung magtatrabaho ng todo, si Boying, baka madagdagan pa. Yung nakakulong. Hindi tayo sigurado kung ilan. But anyway, habang merong tayong isipin tungkol sa bilang na yan, hindi ba Kong Ace, kayo nasa communications ito, alam naman natin na yung pagdami ng taga-suporta nung nasasakdal, ay nakabatay sa paniniwalang popular yun eh. Mananalo kang senador uli kapag kumampi doon. Pero kayo po, naatasan na magparating ng ganitong mga klase ng impormasyon sa tao. May traction ba? Na-erode ba yung the aura of invincibility politically ng Vice President? Well, honestly, I cannot speculate kung ganun. Kasi ang aming focus ay hindi naman doon sa katunggali. Kundi ang aming focus ay yung paano ipapahayag ang naratibo na sumusuporta doon sa naratibo ng prosecution. Ano yung naratibo nasa likod ng pahayag ng aming witness? At ano yung naratibo dun sa bigat ng ebidensyang inilatag at pinakita sa taong bayan at sa impeachment court. Now, honestly, yung support na maaring binibigay dun sa respondent sa ngayon, ang ating pangalawang pangulo, sa aming dito sa communications team, ay hindi naman namin iniisip yan. Basta ang aming iniisip kung ano yung tamang iparating sa taong bayan, ano yung dapat malaman ng taong bayan, ano yung kahalagahan nitong prosesong ginagawa natin dito sa paglilitis na ito, at ano yung kahalagahan ng mga impormasyon na galing mismo sa mga witnesses o sa ebidensya na inilatag ng prosecution. Kung pagdadagdag lang sa tanong ni Ariel, bago nag-umpisa itong paglilitis, malinaw sa atin yung mga numero na sinasaad dun sa mga nagdaang surveys hinggil dito sa impeachment, kung paano sinusuportahan ng mayorya ng mga Pilipino itong pagpapatuloy ng trial. From a receipt, Kong, gaano ka-importante ang opinion ng mga mamamayan for us to be guaranteed na this issue will be brought to its logical conclusion? That's a very difficult question to answer. Pero ito lang ang aming paniwala dyan. Once makita, mailatag ang ebidensya, at ito'y madinig ng ating mga mamamayan, then ang ating mga mamamayan magkakaroon ng sariling opinion tungkol dito. And once mailatag ng mabuti at maipahayag kung ano yung gustong puntuhin itong mga ebidensyang ito at itong mga testimonya ng mga witnesses, we are confident
na mabubuo sa kanilang isipan na may katotohanan itong ebidensyang ito. Therefore, dahil may katotohanan at bigat itong ebidensyang ito, it will now be concluded perhaps favoring the stand of the prosecution. In other words, kung ito ang ating mga kababayan ay maniniwala dito sa ating inilatag na mga ebidensya, I am certain that even the senator judges would more or less form their own conclusion dito sa usaping ito at maaaring magkaroon ng desisyon base sa nakita nilang katotohanan. I would like to ask the two lawyers here. If an impeachment trial is both political and legal, saan i-demarcate yung ano? Which is the political side and which is the legal side? Sinasabi nga na an impeachment trial is primarily to convince the public na tama yung position na tinatake ng prosecution. Meron bang hard and fast? Ano yung political and legal? Wala naman talagang hard and fast, pero syempre, legal ito dahil kailangan ng ebidensya. Legal ito, kailangan kasi matest yung mga ebidensya. Hindi pwedeng allegation lang, kundi ebidensya. At pagdating sa ebidensya, may mga rules of evidence na mga tinatawag. Political ito kasi hindi ito purely judicial proceedings, hindi ito purely legal. Maski nga yung mga quantum of proof, yung mga ganon, syempre hindi applicable yung proof beyond reasonable doubt. Hindi rin pwedeng sabihin na hindi rin ito yung tinatawag na preponderance of evidence, hindi rin ito substantial evidence. Ano ba talaga? Kasi nga, kailangan yung tamang panunuri, tamang pag-assess ng ebidensya, but not necessarily bound by a certain standard. It depends on the judgment of the senator judges. It depends on how they assess the evidence, because this is not purely a criminal case. Kaya nga po kahit ang isang conduct, ang isang act ay hindi maituturing na isang krimen, pero pwedeng ilagay sa usapin ng fitness of the official, of the respondent, then impeachable. Then ito ay basis. It can be a basis for conviction. Makita doon sa mga nilalatag ng mga ebidensya na ito ay nagpapakita ng kawalang basis ng kanyang pag-continue bilang isang opisyal, then pwede siyang i-convict. So, yes, there are rules of evidence, pero yes, hindi ibig sabihin, stricto ito lahat i-apply. Hindi ibig sabihin na yung proof ay ayon din sa criminal cases. Kasi nga, this is sui generis. Diyan na pumapasok yung political aspect or political dimension of the impeachment case. And kaya nga pinapayagan yung mga senator judges na naghahayag ng kanilang mga views din at nagtatanong. Pwede rin mag-manifest ang public prosecutors anytime dahil ito ay isang impeachment proceedings, hindi ito strictly a judicial process. Kongchel, huling tanong ko po. Alam po natin na ang isang posibleng maging outcome nitong paglilitis na ito, yung either ma-impeach yung pangalawang Pangulo. If ever po, ano po ba ang nakikita ninyong dapat na maging katangian kung sino man ang papalit sa kanya para nang sa ganon, kahit pa paano mapaghilom yung malalim na sugat na idinulot nitong proseso na ito. Sa tingin ko po, ang hinahanap talaga ng sambayan ng Pilipino ay yung tama at maayos na pamamahala. Yung kailangan natin, yung tinatawag natin na transformational leader. Yung alam niya yung problema ng ordinaryong mamamayan, alam niya yung mga sakit ng ating lipunan, at gagawin niya ang lahat para maayos ang buhay ng bawat Pilipino. Sa tingin ko, yun naman talaga yung hinahanap natin. At kaya rin nagkakaroon tayo ng isang impeachment process
Dahil ang hinahanap talaga natin ay yung leader na may puso para sa ating lahat. Kung hindi siya talaga tampat sa kanyang paglilingkod, siyempre, ang uunahin ay yung interest ng sarili. Pero yun ay walang epekto yan sa kapakanan natin lahat. Kaya I hope that whoever leaders we will have in the coming years, hindi lang naman dahil dito sa impeachment, ay yung talagang maghahanap ng solusyon sa problema na pang-araw-araw ng lahat ng Pilipino. Dagdag lang po. There can be no healing without closure. So this is about accountability. So kailangan masuri natin, kailangan alamin natin, karapat-dapat pa ba na manatili sa pwesto yung na-impeach na opisyal. Dahil dinabag niya yung konstitusyon at dinabag din niya yung tiwala at inabuso ang tiwala ng taong bayan. So no closure or no healing without closure. Good morning po. Ted Cordero po from GMA News Online. Can you run us through lang po what will we expect sa second week ng impeachment trial on the prosecutor side? There would of course be additional witnesses. Nasabina na po yung ibang witnesses. At dadagdagan yung testimonya ni Senior Agent Mark Calilong. Papalakasin siyempre. Kasi pundasyon lang yon. So brick by brick, we're going to make it stronger. The evidence against VP Sara, against the respondent, is for Article 4. So mainly testimonial evidence. Alam niyo na po kung sino yung mga nasabina for next week. Sila Attorney Jeremy Loto, sila Captain Bello, and then si NBI Director Matibag, at meron din pong sabina kay Attorney Zulaika Lopez. So yun ang mga karagdagan ng mga ebidensya na sinimulan na at nagawa na yung pag-authenticate. Ang susunod naman is anong ibig sabihin ng mga video na yon. Ano yung resulta ng paano to mga sinuri at ano yung naging resulta ng pagsusuri dun sa mga binitawan ng mga salita ni VP Sara. Hi sir, hi Kongs, good morning po. Isaiah from Billionario in Abante. Kung can we say ba yung second week will be more exciting? Mas papunta ba tayo sa exciting part? Kasi nga tatlong witnesses na yung haharap. Palagi naman exciting ang impeachment. Siyempre, yung panimula natin ay kailangan nga ma-establish natin yung pundasyon. Ngayon naman, ang mismong iba't ibang features ng bahay ang makikita natin. Kaya sa tingin ko, lalo pang iigting ang interest ng lahat ng nanonood sa darating na linggo at sa mga susunod pang mga linggo. Kong Laila, baka merong reacts ma'am. If ever, mas magiging kabang. Abangan na lang po. Kahapon po nag-press ko din ng ilang miyembro ng prosekusyon ang sinabi po nila kahapon na maliban daw na pinaprosecute po natin si VP Sara dahil nga sa grave threats, kabilang rin daw sa dapat masira ay yung tinatawag na kultura na nakaugalian na raw ng mga Pilipino, yung salitang patayan, yung pagsisinungaling. Do you also share the same sentiments po na medyo ganun na po yung kultura ngayon dito sa Pilipinas? Isa nga po dyan, isa sa mga mahalagang punto talaga yan na yung asal ng isang napakataas na opisyal ng gobyerno, Vice President no less, ang nagpapakita ng ganyang asal, mga threatening attitude, demeaning attitude, demeaning conduct, na pwede ka bang basta ka na lang magbanta. So yung culture nga of violence, alam nyo naman yung sa pamilya nila, and yung kanyang lengguwahe is about violence. Hindi lang dun sa pinaka-video, dun sa pagsasabi na meron na siyang kinausap na tao para ipapatay ang Pangulo, the First Lady, and the former Speaker. There are related videos na pinakita rin po last week at in-authenticate ni Senior Agent John Mark Calilong. Yung sabi niyang in-imagine niya yung sarili niya na pupugutan niya ng ulo, cutting off the head of the President, and yung paghuhukay sa bangkay ng ama
ng Pangulo at itatapon sa West Philippine Sea. What are those? Those events a character of violence and which could affect society. Nagagayahin ng marami na okay lang pala ang magbanta, okay lang pala ang pumatay. Kasi yan ang pinakita ng ating Vice President. So, meron hong epekto yan. Kasama po yan sa overall context ng mga narinig nating salita galing sa second highest official of the land. Can we say po ba, since si FPRD, ganun din yung mga pananalita, kagaya po sa kanyang anak, can we say na yung culture ng Pilipinas in terms of pagpapatay, pagsisinungaling, ay mas lumala po during that administration? Alam nyo, saludong-saludo ko kay Kong Laila dahil siya mismo ay naging biktima ng kultura na yan. And yet, kitang-kita nyo naman na wala siyang tinanim na galit at ang gusto lang niya ay yung tamang pamamahala. Sa tingin ko, malaking-malaki yung naging epekto, lalong-lalo na ng war on drugs sa ating kultura. Dahil naging normal yung makita natin yung dugo sa kalsada, naging normal na daan-daan na umaabot sa libo-libo ang pinapatay. At tingin ko, kailangan din pag-aralan ng ating mga sociologist at ng mga iba't ibang mga disiplina kung ito ba ay ngayon nagkaroon na ng koneksyon dun sa nangyayari mga violence sa ating mga paaralan. Kasi nga, kung ganun nga yan, then lalong-lalo na nangailangan na itugunan natin agad itong problema bago pa siya lumala pa. Tungkol sa proseso na ginamit ng NBI, dalawang tanong. Yung process na pag-authenticate nila, nung panahon ba ni Rodrigo Duterte, meron bang nasampahan ng kaso o nahusgahan dahil sa pag-authenticate ng NBI? Second, kailangan ko ring tanungin sa inyo, yung pag-authenticate, ma'am, ng sex video ninyo, NBI rin ang nag-authenticate. Maari din bang gamitin nila yung defense, no? Bilang para sabihin na, tingnan mo, napalpak ang pag-authenticate ng video ni Senator De Lima? Kasi we're talking of authentication eh. Because in both cases, the NBI underwent process of authentication. So I want to ask, during Duterte's time, I remember that there were people who were arrested for videos they posted online, no? Videos threatening the president. And because of that, they were arrested, and I think some were charged. And I don't know if somebody was ordered or jailed or convicted. But then it's also the NBI that issued the process of authentication for the video that helped put you in jail. Wala po akong knowledge about yung mga sinasabi niyo pong authentication ng NBI, including yung tungkol po sa yung kabastusan na sinasabi nila. Ang alam ko po, that's a fake video. So, and then yung yung tungkol naman po sa war on drugs. And I'm also not familiar with any of those na merong authentication. So, Ma'am, not the war on drugs. okay. There were people who posted videos online threatening President Duterte during his time. I would not know which ones were authenticated, and probably we can ask NBI, and probably can ask NBI Director Matibag if he knows about certain videos being authenticated. Pero meron nga ho mga ganon, no? At meron mga inaresto. Meron inaresto. Di ho ba yung si Ronel Mas, lawyer si Chikong Chen.
Actually, yung mga kasong nabanggit ninyo, umabot yung ilan doon sa court, pero dinismiss yan ng trial courts dahil sabi nila wala naman talagang basehan. I do not know to what extent nagkaroon ng authentication ang NBI ng mga videos na yon. Ang alam ko lang noon ay basta't nung nakita sa social media, pinuntahan na agad. Actually, yung isang case, hinuli na wala namang warrant, na trauma pa nga yung naging biktima noon. And then later, inabsuelto siya, dinismiss mismo ng court at hindi na umabot sa trial ang kaso. Yung issue ng authentication na tulad ng nabanggit at na-describe ni Agent Kalilong last week, ay sa pagkaalam ko, walang ganun nangyari noong panahon ng dating Pangulo. I'm not aware of that kind of authentication being done during that time. Sa dalawa nating panauhin, medyo speculative, pero baguhin ko na lang ang tanong para walang mag-object. Pag po ba nawala ang Vice Presidente, alam po namin na mag-a-appoint ng Vice Presidente ang Pangulo. Sino po ba ang pwedeng ma-appoint? Ano ang qualification? Ano ang disqualifications? Objection, Your Honor. Speculative.